Ito na yung konting pagbabago dito sa binubuo kong Suzuki SkyDrive. Konti pa lang yung nalalagay ko na pyesa pero malaki na rin yung pagbabago sa itsura. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit itong napabayaan na motor. Bale, ito na nga pala yung day 5 ng binubuo kong project bike, si Project Tagtag. Medyo inalat pa ngayon linggo dahil kung kailan magpipintura ako ng batalya, panay-panay pa yung ulan. Pero dahil matagal na rin to na pending, kaya kailangan ko na talagang simulang pinturahan. Bale, pagkatapos ko nga pala magpintura, noong ikakabit ko na tong tipos, ngayon ko lang napansin na may bungi na pala yung ibang bearing. Dahil sobrang kunat ng pagkakalagay ng housing nitong knuckle bearing, hindi na talaga kayang tanggalin, kaya ginrinder ko na. Tapos noong naputol ko na nga pala, saka ako ginamitan ng flat screw, isang pokpok lang, natanggal na rin agad. Bale, knuckle bearing type nga pala yung nakasalpak dito sa tipos, pero yung nabili ko ball race lang, kaya ito na yung kinabit ko ngayon. Dinagdagan ko na nga rin pala yung grasa dito para siguradong pang matagalan, hindi basta-basta kalawangin. Medyo masungit nga rin pala yung panahon ngayon, kaya limitado lang yung matatapos ko ngayong araw. Pinukpok ko na nga rin pala tong lock ng tipos para may lagay na rin yung manubela. May malaking lock lang ako sinuksok dito sa ilalim para siguradong hindi ito gumalaw. Kaya nung naigpitan ko na nga pala yung nut, kinuha ko na rin tong front shock. Ito naman yung sunod na ikakabit ko. At sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung gagawin ko dito kay Project Tagtag pagkatapos kong buuin. Bale, pinaplano ko nga pala tong ipamigay ulit sa inyo pero hindi ngayong buwan, baka sa susunod na. Kaya sa mga mahilig sumuporta dito sa page, abang lang kayo, napakaraming motor na naka-line up para ipamigay sa inyo. Bale, nilagay ko na nga pala tong front shock dito sa loob ng tipos, nag-spray lang ako ng lubricant para mabilis ipasok. Kaya nung naisalpa ko na nga pala ng maayos, kinuha ko na tong mahabang tornilyo nito. Plano ko sanang gawin tong street bike, ang problema lang, limitado lang yung pyesang pwedeng maikabit. Dahil sobrang bihira lang din talaga nagpapapogi nito, kaya siguro ibang seller hindi naglalabas ng ganito. At nung naikabit ko na nga pala yung tipos, ipinorma ko na nga pala tong gulong na gagamitin natin, ikinabit ko na rin tong light and disc. Dahil wala pa nga pala ako nabiling bagong gulong na ganito kanipis, ito muna ang luma yung ginamit ko pero okay pa naman yung condition nito. Kaya nung nailapat ko na nga pala tong disc, saka ako nga pala ginamitan ng yayabangin bolt, sinigpitan ko na rin maigi. Ito nga, magsisimula na nga pala tayong magkabit ng pinakaunang kahani Project Tagtag. Syempre, original na Suzuki genuine parts yung gagamitin natin. At ito nga pala yung napili nating kulay. Ayan, Royal Blue. Pakapogi, sir. Medyo inalat lang tayo dahil nag-uulan no. Kaya medyo parang basang sisiw tayo. Pero sisimulan na rin natin ito ikabit para makita na natin yung magiging tindigan nito. Tara! Bale, magpapalit nga pala tayo ng kulay dito kay Project Tagtag. Noong nakuha ko kasi to, black and red yung combination. Pero dahil wala akong maisip na ibabagay sa ganong kulay, kaya napag-isipan kong kulay blue ikakabit ko. Kaya kinabit ko na nga pala yung tatlong tornilyuhan nitong front fender para siguradong hindi magalaw at isang trabaho na lang. At para mas malinis tignan, hindi nga pala tayo dito magkakabit ng gearbox. Gagamit tayo ng hub and mile. Pati nga pala yung front axle, gumamit ako ng CNC na yayabangin, puro kalawang na kasi yung luma nito, masagwa tignan. Siguradong meron pang gagawing conversion dahil halos puro pang Mio tong pyesa ko. Kaya after ko nga pala i-test fit, nakita ko na medyo makapal talaga tong spacer ng Mio, kaya kailangan talaga tabasan tong gilid. Buti na lang talaga mahilig akong bumili ng sobra nito dahil magagamit talaga sa ibang project bike. Kung tutuusin, malilit na pyesa lang talaga to, pero kapag salpakan na, kapag wala kang ganito, mapepending talaga. Kakatalon na lang talaga kung gagamitin mo pa rin yung luma pero puro kalawang na pyesa. Pero dahil ayoko nung basta makabuo lang, kahit papano, dinidiskartehan pa natin to para luminis tignan. Kaya nung naiayos ko na nga pala yung gulong sa harapan, ipinorma ko na rin tong makina, nilagay ko na rin yung center stand. Siguradong na-miss niya na kasi yung batalya dahil halos isang linggo na rin silang magkahiwalay. Pero siguradong maninibago sila sa isa't isa dahil medyo malayo na itsura nila kumpara dati. Nilagay ko na nga rin pala tong kabitan ng brake arm para mailagay na rin tong brake shoe. Mano-mano ko nga pala yung binuka, tapos pinwesto ko lang dito sa magkabila ang ehe. Tapos nung nailapat ko nga pala yung paglalagay, saka ako pinukpok ng bahagya para pumasok sa loob. At sa wakas, moment of truth, naikabit ko na nga rin pala tong gulong dito sa likuran. Nilagay ko na rin yung spacer niyan, pati yung nut. Bibilihan ko sana to ng bagong lock nut na yayabangin. Ang problema lang, hindi kasi sukat yung pang Mio. Buti na lang medyo malinis pa yung kulay nitong luma, kaya okay pa rin naman tignan. At sa wakas, mapagbabati ko na nga pala ulit tong makina, pati na rin tong batalya. Kaya binuhat ko nga pala yan dito sa likuran, tapos ipinantay ko lang dito, saka ako kinabit yung malaking axle nito. Bahagya ako lang pinukpok ng martilyo hanggang sa sumagad, saka ako kinabit tong washer, pati na rin tong lock nut. At para siguradong maigpit yung pagkakabit, ginamitan ko na nga rin pala ng impact dahil isa lang yung tornilyuhan nito. At para mas makita ko na nga pala yung magiging tindigan nito, kinuha ko na nga pala tong rear shock, ikinabit ko na rin. Buti na lang meron akong bagong extra shock ng Mio rito, saktong-sakto kasi sila ng SkyDrive. At shoutout na nga rin pala sa tropa dahil kahit may bagyo, walang sawa talagang dinadala yung item natin. Kaya tinanggal ko na nga pala sa plastic tong rear fender, bale ito naman yung sunod na ikakabit natin. Medyo nagulat lang din talaga ako sa kaha ng SkyDrive
dahil medyo may presyo rin. Pero okay lang din naman sa presyo dahil legit SGP rin naman, siguradong pang matagalan na. Kaya pinwesto ko na nga pala tong rear fender, bale isinampa ko nga pala yan dito sa kwelyo ng batalya, yan kasi yung pinakalock niya. Tapos nilagay ko na nga rin pala yung mga tornilyo, mahirap na kasi baka makalimutan pa. Sinama ko na nga rin pala ilagay tong lock ng upuan dahil malakas din pati yung hangin ngayon, kaya yung ulan umaabot hanggang dito sa loob. Buti na lang talaga kahit papano may bubong dito sa garahe, kaya kahit papano nakakapaggawa pa rin. Ilalagay ko na sana tong gas tank, pero nung tutornilyoan ko napansin ko hindi ko pa pala nalalagay yung nut nitong rear shock dito sa taas. Kaya nilagay ko muna tong nut dito, hindi na kasi malalagay niyan kapag nilagay na natin yung gas tank dahil nasa ilalim. Kaya pinwesto ko na nga pala tong 4 na tornilyo nitong gas tank dito sa magkabila ang gilid, 2 sa baba tsaka 2 sa taas. Dahil naubos na nga pala ibang bolt ko, kaya gold bolts na lang ginamit natin. At dahil medyo may oras pa nga pala, ikinabit ko na rin pala yung karburador nito dahil nalinis ko na rin naman to nung isang araw. Mano-mano ko lang yung sinalpak dito hanggat sa kumabit dun sa pinakalock. At nung maayos na nga pala yung pagkakalapat, saka ko nga pala hinigpitan tong pinaka-clamp. Buti na lang paalis na rin yung bagyo, kaya bukas abangan nyo ibang pyesang ikakabit natin dito. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 5 nito ni Project Tagtag. So ayun, medyo natagalan lang tayo sa pagbubo dahil halos maghapon umuulan, tsaka hindi lang basta ulan, talagang malakas. So pansamantala, ito nga pala yung mga pyesang naikabit lang natin ngayong araw. Ayan, nailagay na nga pala natin tong gulong, tapos tong light and disc, pati tong front fender, tapos yung makina na ibalik na rin natin siya dito sa batalya. So pati nga pala tong gulong sa likuran, tsaka yung rear shock, tsaka tong gas tank ay mga naikabit na natin yan. So bago nga pala natin tapusin tong video na to, mag-update ulit tayo dun sa ibibigay natin na Honda Dream. Ayan, sa mga walang ipon dyan pero nangangarap kayo magkaroon ng sarili nyong pang service, baka ito na yung chance nyo na mapamanahan yan. So napaka basic lang ng gagawin, i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section, tapos ilapag nyo na rin kung bakit kayong deserving na mapamanahan natin nun. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo, i-install nyo at mag-register kayo para magkaroon nga kayo ng chance na mapamanahan natin nung Honda Dream sa October katapusan. So napaka-basic lang ng gagawin nyo. After nyo install tong Diamond Game, kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register. Ayan, ang ilalagay nyo lang dito, mobile number nyo, password, tsaka yung verification code. So kapag may account na kayo, punta na kayo dito sa login, pindutin nyo lang yan. So ito na yung makikita nyong homepage nitong Diamond Game kung naghahanap kayo ng paglilibangan. Ayan, napakaraming laro rito, hindi kayo magsasawa. Merong live games, FC games, Dragon Tiger, Color Game, Fortune Gem, Super Ace at napakarami pang iba. Ayan, hindi na natin isa-isahin kasi sobrang dami talaga. So sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, basic lang, i-click mo lang to. Tapos pili ka lang dito kung magkano yung gusto mong ilagay dito sa game. May mga option naman dyan. Kapag nakapaglagay na nga pala kayo ng pondo rito, ayan, pwede na kayo maglaro. Ito yung palagi kong pinapakita sa inyo, itong Dragon versus Tiger. Kasi basic lang talaga manalo dito. So ayan, pipili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo itaya. Pwede 5 piso, 20, 100, 50, ay sorry, 500, 1,000. Pero sa akin, since barriel ako magtaya, subok tayo ng 5 piso dito sa Tiger. Ayan, real time yan kapag mas mataas na barahin Tiger. Dito papasok sa gold coins niyan. So antayin nyo lang tumaya yung iba. Kapag nakataya na sila, ayan na. So 3, tsaka G's. Yun, mas mataas na baraha G's, kaya panalo tayo ng halos 5 piso. Ayan, 4.75. Diba? Ganun lang ka-basic. So kung tatanong nyo naman kung paano nyo ilalabas yung napanalunan nyo, kung sakaling malaki-laki na yan, syempre mas maganda, ilabas nyo na. I-click nyo lang tong withdraw. Tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyong i-out dito sa game. So ganun lang, diba ka-basic? Ulitin ko para magkaroon kayo ng chance na manalo nung Honda Dream na ipapamigay ko sa katapusan. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-download nyo na to, tapos sabihin nyo na rin kung bakit kayong karapat dapat na mapamanahan ko nun. Right?